welcome back to my channel and welcome po if you're new. So in this vlog po ay mag-unboxing tayo ng aming coffee machine na gift ko po kay Daddy. So ito yung ating high brew na 3-in-1 coffee machine. At syempre, kailangan kompleto. Meron din tayong Aerochino or milk frother para sa ating coffee machine din. So tara na, samahan niyo po kami mag-unboxing at yung mga accessories na binili namin kung ano na pang kasama ito, organizer and yung mug para makumpleto yung aming coffee nook. Ayan. Okay. Ang tangkad ko naman. Mabis na nakatungtong. Alam naman nila eh. So itong Hypro coffee machine natin ay nabili po namin sa Shopee. So ito siya. 3-in-1 na coffee machine. And then yung aming milk frother, Aerochino 4. Hybrid din yung kanyang brand. So sa Lazada, sa Shopee din namin to nabili. Parehong Shopee kasi chinek ko siya sa Lazada, mas mura siya sa Shopee. So ganito siyang dumating sa amin. And galing po to ng China. So i-open na po ni Daddy para sa inyo. So, ayan, pag open ninyo, meron pa siyang yung pinaka-box ng machine. So, ito siya. Yung Carina 2, lapit. Carina 2 na high brew espresso machine. So, 3-in-1. So, bakit 3-in-1? Dahil, pwede po dito ang Nespresso pads, Dolce Gusto na capsules, and yung ground coffee powder. So, ayun. Yun ang kinaganda ng machine na to. Kung na mga problema kayo, bibili pa kayo ng Dolce Gusto na machine, ng Nespresso machine. Ito po, tapos ground coffee powder. Ito yung sagot na andito na yung tatlong yun. So, actually, meron na rin 4-in-1 nito na kaya rin yung Keurig na capsules. Kaso, hindi pa siya available dito sa atin sa Pinas. So, buksan na natin siya. Lapit na. Ayun, nakita niyo na kung ano yung itsura ng ating hybrid na coffee machine. So, ito siya. So, maliit lang siya. Sobrang portable siya. At yan, may suction siya sa ilalim. So, hindi kayo matatakot na pag pinatong niyo siya, ay pag nasanggid, sobrang liit niya nga at gaan, ay malalaglag siya. So, ayan, may suction siya. Ang hirap niyang tanggalin. Once na pinatong niyo siya, dumidikit talaga siya sa pinapatungan ninyo. And then, discuss na natin kung ano yung mga laman ng ating coffee machine kapag binili nyo. So, syempre, unang-una, yung ating mismong machine. Ito yan. At yung plug niya ay, ang tawag sa ganitong plug? Bilog. Bilog na plug. Bilog. So, yung bilog yung dulo. So, kung kayo ay may flat lang yung kanyang mga outlet, kailangan nyo ng adapter. Itong ating attachment niya. So, may tatlo siyang attachment dahil nga ay meron siyang 3-in-1. Kasi nga siya, tatlo yung kaya niyang i-serve na mga coffee capsules. So, yung unang-una, ito, yung gantong itsura, ito yung para sa coffee ground. Sa coffee powder pala. Ito yung para sa coffee powder. Tapos, ayan, meron din siyang kasamang ganito. So, ito yung pang scoop nyo ng coffee powder. And then, ito naman yung pang-press. Pang-press ng coffee powder. And ayan. So, paano siya ilalagay? Lift nyo lang to. And then, pasok dito. Ayan. So, ayan lang siya.
And then, next na attachment naman niya, Nespresso. So, ito yung para sa Nespresso na pads. So, mas maliit kasi mas maliit yung mga Nespresso capsules. So, ito siya. Tayo ko sample ng capsule. So, ito yung Nespresso capsule natin. Actually, pag binili nyo to, meron dapat siyang 2 sample na capsule ng Nespresso at para sa Dolce Gusto. Pero, itong nabili namin dumating walang kasama dahil daw hindi ina-allow sa yung pa nagsiship from abroad daw na may kasamang food. So, hindi daw makakapasok Bawal yung ang consumables. Oo, bawal yung consumables kaya tinanggal nila yung free na yon. So sad. So, ayan siya. Ito yung ating Nespresso na capsule. Insert nyo lang siya dyan. And then, yung close nyo. Then, lagyan natin siya sa ating machine. And then, press nyo lang ulit ito. Ganyan lang siya. Then, start na kayong gumawa ng coffee in a minute. And then, last but not the least, is yung attachment natin naman ng Dolce Gusto. Ako, Dolce Gusto ba o Dolce Gusto? Ano ba yung tamang pronunciation? Ayan. So, ito naman siya. Since wala nga yung free sample ng Dolce Gusto, ay hindi matatry yung Dolce Gusto. So, yung Nespresso na mapapakita ko sa inyo kung paano gawin. And ayun, actually, mas gusto naman kasi namin is yung Nespresso ang gamitin. But, binili namin to para in case na gusto namin mag-try ng Dolce at ng coffee ground, ay meron kaming option doon at di namin kailangan ng iba pang coffee machine pa. So, ito, yung water tank niya, may level siya dito, nakalagay, max. So, up to 2 cups, 2 servings siya ng 3 servings ng yung bigger size, lungo size. Tapos ito, removable. Diba? Ito. So, in case you use a bigger cup, pwede niya tanggalin siya. Yan. So, kami tinatanggal namin to dahil yung cup namin mas malaki. So, ayan, pwede nyo tanggalin. Yung dulo rin kasi niya, iba-iba. Iba mas malalim, iba mas mababaw. So, baka yung cups niya, yung magkasya. So, pwede niyang i-remove tong sa ilalim. So, now, gagawa tayo. So, yung mga buttons naman, ayan. So, meron tayong power button. Meron tayong button for espresso. Ito yung for espresso. And then, for lunggo. So, yung espresso, yung mas konti yung nilalagay na butter. And then, yung lunggo is yung mas malaki. Kung naglunggo din kayo, actually, itong button na to, pwede nyo itong i-press or i-program kung gaano kadaming water yung gusto nyong i-mix dun sa inyong coffee powder. Ayan. So, ngayon, pinifill up na ni Daddy yung water tank natin para makapag-sample tayo paano gumawa ng kape using this hybrid coffee machine. So, ito yung water. Kapit sa likod. And then, bago nyo siya gamitin pala, guys, kailangan, i-run nyo muna to. Siyempre, linisin nyo muna siya. Linisin nyo yung water tank. And then, i-run nyo muna siya ng walang coffee grounds muna. So, tinest na namin siya na walang coffee kanina. Nalinis na namin siya. So, pinaran muna namin siya na water lang yung pinalabas namin. So, ngayon, ayan. Ito yung cup naman namin. So, nabili ko naman to sa Lazada for 221, 6 na pieces na Union Glass yung brand niya. So, lahat ng mga products na to na ipapakita ko namin sa inyo today ay ililink ko sa description. Lalagay ko yung link sa description box para if ever na gusto nyo rin siya, madali na yung hahanap tong mga product na to. So, ayan, yung baso namin. Ayoko ng double wall kasi natakot kami na magkaroon ng steam siya sa gilid. Turn on. So, turn on. Makita nyo parang kinukulo na nga niya. Then, the lunggo to, di ba? So, naglagay na kami ng Nespresso pad. Yung nilagay ko kanina. Ayan, nag-insert na kami ng Nespresso pad. So, Press ko na. Bale, vanilla eclair yung flavor. Sintayin nyo na lang. then, in a few seconds lang, actually, ilang seconds na ba? Mga 30 to 45, mag-start na siya kaagad na ilabas yung inyong coffee. Ayan siya.
kung nakalunggo tayo na settings, so yun yung mas maraming water. Hindi kami nag-espresso, hindi namin kaya yung sobrang tapa. Actually, hindi ako pala nagkakape, si daddy lang yung nagkakape. And sometimes yung mga bata din ay nagkakape, pero konting coffee lang, hinahaf namin po para sa 2 kids. Okay? So, ayan na. Done na yung ating coffee. So, remove na natin yung pad. Pag di na siya tumutulo, remove yung pad. Open to. Pull out. Tapos may flap dito. You can press. Tapos tapon. Pag press mo to, lalabas na to. You can throw it directly sa trash. Or you can recycle your coffee pads. Pwede nyo kolektahin yung mga coffee pads nyo ng Nespresso. And pwede nilang i-pick up sa bahay ninyo yung mga used coffee pads nyo, used coffee capsules. So, para ma-recycle nila. And makatulong din kayo ng konti kay Mother Earth. So, ito na yung ating coffee. And then, ito ay wala pong sugar pa. So, kailangan nyo yung mag-add ng sugar to your taste. Kung kayo naman ay talagang black coffee drinker, pwedeng-pwede na rin po ito. So, ito ay, anong flavor to? Vanilla eclair. Vanilla eclair. So, ngayon naman, since hindi umiinom si daddy ng diretsong ganito lang, at nilalagay niya to syempre ng sugar, ngayon naman ay magpo-froth naman tayo ng milk gamit yung ating high brew na Erochino 4. So, next naman, mag-froth na tayo ng milk. So, since isa lang yung gagawin natin, ay konti lang ilalagay natin. So, ito naman yung Erochino na 4, yung milk frother ng high brew. Pwede siya sa cold and hot. So, ayan siya. Ito yung lalagyan. Ito yung pinakamag niya. And then, may lid siya. Ito. And then, may option kayo. May dalawa siyang attachment. Ito yung pang milk frother. Ito. Ayan. And then, meron din yung para sa, kung steam milk lang naman yung syempre yung gusto ninyo. So, kapag steam milk lang, ito naman siya. Yan yung attachment na ilalagay ninyo. Okay? And then, ito yung ating pang milk frother. So, since magpo-froth tayo ng milk, and hindi naman niya gusto talaga yung sobrang mainit. So, meron tong nakalagay kung gaano lang yung maximum for nagpo-froth kayo ng milk. Sa gilid, di ko mapapakita sa inyo sa camera, hindi nyo makikita. So, meron siyang pang frother, mas mababa lang. And then, 40 ml, di ba? 40 ml yata, 40 ba? Tapos, nasa 160 ba? Yung pag-steam milk lang. So, napaka-konti lang yung pwede nyo ilagay na milk. Pero madami na yon. Kung nagpo-froth kami, nasa 4 cups na yung nalalagyan namin doon sa 40 ml niya. So, lalagyan natin siya. So, konti lang lalagay namin. Enough lang para kay daddy. Isa lang. Okay. Yan. Tapos, cover natin siya. And then, yung button niya, pag gusto nyo, pag cold ang gusto nyo, ay press nyo to for 3 seconds bago nyo bibitawan. So, long press for 3 seconds bago nyo bibitawan kung cold milk. Pag gusto nyo naman ng hot, isang press lang. So, dahil cold to, gusto namin 3 seconds. Pag cold siya, blue yung color niya. Pag hot, red yung color Ayan. niya. So, may kita nyo, nag-blue siya. Yan, blue yung color nitong ilaw natin. So, meaning ito ay cold. So, pag one press lang, maging red to, hot yung gagawin niya doon sa milk nyo. So, kailangan nilang maghintay kapag nag-stop yung machine and then tapos na. And then kung gusto nyo ma-sticker yung froth, pwede nyo ulitin ng isa pa. And then also, yung klase ng milk, kailangan UHT milk ang gamitin ninyo para ma-sticker yung froth niya. So, tapos na tayo mag-froth ng milk. So, ilalagay na natin siya. Pwede nyo i-pour directly or pwede gumamit kayo ng spoon para ilagay nyo siya dito sa inyong coffee. So, hindi naman necessary na magmili kayo ng milk frother. So, ayan ay depende kung anong gusto nyo sa kanyang kape.
So, ayan. Yung coffee, then steam milk, and yung ating fruit. So, ganito namin gusto yung kape namin. Ay, siya pala, ganito niya gusto yung kape niya. And also, yung mga kids, ganito rin yung gusto lang nila. Hindi nila kayang uminom ng espresso. So, ayun. Ang isa pang mga issue pala, mainit pa daw. Ayun, talaga na mainit. Actually, nilalagyan niya to ng ice. Anong masasabi namin sa aming coffee machine? So, actually, ano na to, no? Ilang araw na to? Ilang araw na ba? Or... 1 week na rin yata. Oo, pero nasa 1 week na ito itong coffee machine namin. And we really love it, yung aming coffee machine. And yung mga sinasabi na hindi siya ganun kainit, mainit na mainit po siag. So, ito ay nahaluan na ng cold milk. Pero, ayan, pag tinatch mo, ay mainit pa rin talaga yung kape. And then, pag nagagawa talaga kayo ng coffee, yung makikita nyo na umuusok talaga siya sobra. And then, yung sa compartment naman yan ng water, ay enough naman siya for 3. Ayan. Ito yung compartment niya ng water. So, kanina, nakamax ba ito kanina? So, dito nakamax kanina. So, ito pa yung natira doon sa water namin. Tapos, matagal ba siyang gumawa ng coffee? Hindi po. Nakita nyo naman na in few seconds, nag-start na siyang gumawa ng coffee. Ganun siya kabilis mag-init ng tubig. At ganun niya kabilis na gawa yung ating kape. And then, ito naman ating milk frother. Ayan, happy naman kami sa itsura ng kanyang foam. Basta gumamit lang kayo ng UHT na milk. So, ang gamit namin yung Bear Brand kasi UHT milk naman siya. And then, bakit sulit din tong mga gamit na to? Unang-una ay mas mura sila compare sa Nespresso na brand or yung iba pang brand talaga na bibili nyo. Kasi kung bibili kayo ng Nespresso na coffee machine, ang pinakamura ay 6,210 yung kanyang mini lisensa. And then, kapag Dolce Gusto naman, ay nasa 6,000 din yung machine niyo. And then, syempre, yung dalawang machine na yun ay walang pang coffee powder na option. So, ito, kapag bumili kayo ng high brew for 5,260, nandito na ang pwede nyo na siyang gamitin for your Nespresso, for your Dolce Gusto, and for your coffee ground for the amount na 5,260. And kung tatakot naman kayo dahil ito ay nabili sa Shopee, kung may warranty pa, yes, may warranty po ito na 1 year. And same with the frother, may warranty din po ito. And ayan po, nakita nyo naman na nagpa-function talaga siya ng maayos. So, kung i-rate ko to, 5-star to pareho para sa akin. And then, next naman, syempre, dahil alam nyo naman, tayo... Bye! Magbababay na daw siya. So, alam nyo naman na nakakapi na siya. Iniwanan na ako dito. Dito ka kaya magkape. Pakita mo sa kanila yung kape mo. Dito ka magkape. Dito ka magkape. Bawal umalis. Ayan, may nagbe-breakfast na sa tabi ko ng banana muffin. Tapos ang kanyang kape. So, syempre, tayo ay mahilig mag-organize. So, hindi pwedeng ang ating mga coffee pads ay pakalat-kalat. So, ito naman yung aking Lazada finds na coffee pads organizer. Ano ba yan? So, ito naman yung ating coffee pad organizer. So, ito siya. Ayan. Lalagay ko na lang sa screen. Lalagay ko na lang yung link sa description box para malaman nyo din kung anong size niya. So, ito ay 40 pads capsule organizer. So, ito ang kanyang itsura. Ayan. So, dyan naka-organize yung lahat ng aming coffee pads. So, lagpas naman 14 kasya sa kanya. Kasi maliit lang naman. Pwede yung pagsiksikan ang mga like 50 to 40, ano ba? O, like 50 pads dito sa lalagyan na to. So, kasi makikita nyo, ayan, meron pa ako sa likod na ibang color ng pads. So, ito siya ngayon. So, color black din binili namin para ka-color ng aming coffee machine. So, ito ay 1,190 plus. So, ayun, magwa 1,2 siya. Nalagay ko exact price sa aking screen or ilagay rin sa description box lahat ito. And then, of course, saan nabibili ang coffee pads ng Nespresso? Kasi Nespresso nga lang ginagamit namin. So, ito ang Nespresso pads. Pero ito ay 5 strips na po. Ito siya. Baliktad ba? Ayan. So, 5 strips in order naman namin ito sa nespresso.com.ph.
Doon kami mismo nag-order and deliver to sa amin. Ito sa aming home na. Ganun lang siya para lang din kayo umorder sa Shopee and Lazada. So, ayan yung mga flavor na in-order namin. Lalapit ko na lang sa screen para hindi na ako magkamali sa pagpo-pronounce. Yan po ang mga in-order namin na flavors. So, papakita ko sa inyo yung itsura per isang sleeve. So, ayan. Ganito ang isang sleeve. Ang laman po nito ay 10 capsules na. So, ganun siya sa isang ganitong sleeve. Tapos, ang order namin ay 5. So, nag-range yung isang coffee capsules na around 32 pesos to 40 pesos. Depende sa flavor na in-order ninyo. So, ang pinakamahal na na-order namin per pad is itong bago nila na Barista Creation. Itong Freddo Delicato. So, ayan. So, ito yung mga ice blends nila. So, ito ay nasa 40 pesos each ang pad. So, ano na ba yung mga order namin? Sige, isa-isahin ko na nga lang. Orderin kami ng creme brulee. Ito yung pinaka-favorite mo, ano? Tsaka yun, yung isa. Tsaka ito, gusto rin daw niya ito. Masarap din daw to. Actually, lahat gusto naman niya. As ito, creme brulee. And then, meron din tayong Voluto Decaffeinato. So, ito yung decaf niya. Dalawang decaf yung in-order namin. So, itong Voluto Decaffeinato. Ewan ko tama pag-pronounce ko ha. Bahala na kayo. Vanilla Eclair. Ayan. So, ito ay ni decaf. So, nakikisip-sip lang ako niya. So, ito yung Vanilla Eclair. And then, last, itong Inspiration Firenze Arpeggio Decaffeinato. Ang hirap. Ayan, basahin nyo na lang. Ayan ba? Nakikita ba sa screen? O, ayan po. So, ito siya. So, ito ay decaf as well. Ito, gusto rin niya ito. Yung lasa nito. Masarap daw to. So, yun lang. So, yun lang yung ating bagong addition dito sa aming kitchen. Ang aming coffee machine. Ubus na. Itikim tayo ng konti. Kasi bawal talaga ako sa kape. Nagpapalpitate ako sa kape. So, ayun po. Thank you so much for watching. And sana nagustuhan niyo po itong aming unboxing ng aming coffee machine at aming iba pang mga accessories para sa aming coffee machine. Bye! See you in my next vlog. So, bye everyone. God bless and see you in our next vlog. Bye ka. Bye! Nag-bye na ako! Bye! This vlog ay i-share ko naman po sa inyo kung ano yung mga tipid appliances or yung mga sulit appliances na nabili namin over the years. Gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga appliances na para sa amin ay worth it na nabili namin dahil unang-una ay tipid siya sa kuryente. And pangalawa ay talagang efficient naman siya sa kailangan naming paggamitan or talagang effective siya sa mga gusto naming paggamitan na bagay.